Ano nga ba ang tinatawag natin na round-robin stories? Ang round-robin stories daw na kwento ay isang collaborative na diskarte sa pagkukwento kung saan ang mga kalahok ay naghahalin-hinan sa pagdaragdag ng isang kwento. Kadalasan, sinisimulan ng isang tao o grupo ang kwento sa isang paunang talata. Ipapasa ang kwento sa susunod na kalahok o grupo at idinadagdag nila ang sarili nilang talata na nagpapatuloy sa isang salaysay. Nagpapatuloy ang prosesong ito sa round-robin na paraan hanggang sa makumpleto ang kwento. Isa itong malikhain at nakakainganyo na paraan para sa maraming tao na mag-aambag sa pagbuo ng isang kwento. Bawat isa ay magdaragdag ng kanilang sariling mga kakaibang twist o idea dito. Paano nga ba gamitin ang round-robin story? Una, pupunta ka sa Apple Store upang i-download ito. Tama kayo nang narinig, ang app na ito ay para lamang sa mga iPhone user 16 above. Ito ay pwedeng i-download kung ang cellphone mo ay iPhone 16 above. Kapag na-download nyo na ang app, gagawa kayo ng sarili nyong account. Mamimili lamang kayo kung ito'y kukonect na sa inyong Facebook or Google account. Inyong tatandaan na ang unique handle name ay dapat walang katulad. Kapag nakagawa na kayo ng account, bubungad sa inyo ito. Mamimili kayo kung anong genre ang gusto nyo. Sa Explore, makikita nyo ang iba't ibang kwento at maaari nyo itong ilagay sa inyong library. Kapag wala na nandito ang genre na gusto nyo, ay maaari nyo itong i-search by genre. Maaari nyo ring dugtungan ang kwentong nais nyo dugtungan. Kung gusto nyo naman gumawa ng sarili nyong kwento, maaari kayong pumunta sa may create. Kapag gagawa kayo ng kwento, kailangan nyo ng pamagat, maikling description, genre ng kwento, at maikling simula ng kwento nyo. Sa activity naman, makikita nyo ang mga na-save nyong stories at mga na-like nyong content. Dito rin ay mamamonitor nyo ang istorya na ginagawa nyo. Saan nga ba ginagamit ang round-robin stories? Ito ay ginagamit sa edukasyon upang palawakin ang kanilang kaalaman at kakayahan sa pagsulat at pagsasalita. Maaari rin ito gamitin bilang team building activity sa opisina upang maging matibay ang pagsasama nila at komunikasyon. Paano ito magagamit sa pagtuturo ng wika? Sabi nila marami daw maaaring gamit ang round-robin stories sa pagtuturo ng wika. Una, ang pagpapalawak ng bokabularyo ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagtatakda ng tema para sa kwento na may kaugnayan sa bokabularyo na nais mong ituro. Pangalawa, ang pagsasanay sa gramatika sa paraan na magtatakda ng mga patakaran o istruktura ng mga gramatika na dapat sundan ng mga mag-aaral sa kanilang contribution sa paggawa ng kwento. Sa pamamagitan ng paggamit ng round-robin stories na ito ay sa pagtuturo ng wika, mapauunlad hindi lamang sa kasanayan sa wika, hindi pati na rin sa kahusayan sa pagkamalikhaing pagsulat at pag pinagsama-sama ito ay magkakaroon ng maayos at critical na pag-iisip. Ito ay magbibigay ng masigla at kakaibang karanasan sa pag-aaral ng ating wika. Maraming salamat sa inyong panonood. Naway mayroon kayong natutunan.